Kumusta po kayong lahat? Ano po? Paano naman naging mabuti? Napakamahal yata ng bilihin ngayon. Mura po ba ang bigas? Mura po ba ang pangunahing bilihin ngayon? Mura po ba yung gamot? Mura ang pang-hospital? Paano mabuti? Napakarami po ng problema ng ating bansa ngayon. Kaya po ginagawa ng ibang mga kandidato na lumalapit sa inyo, ang dala-dala nila ayuda. Merong AIS, merong MAID, merong tupad, merong hakak, maliban pa sa korpis. Alam po ba ninyo kung magkano lahat ito kapag pinagsama-sama? Kailangan malaman po ninyo, lahat po ng mga ayudang binibigay sa inyo, lalo na sa panahon ng eleksyon, 194 billion pesos. Pero ang tanong, naibibigay ba doon sa dapat na makakuha ng ayuda? Kasi po, ang tinatarget na dapat mabigyan ng ayuda, hindi bababa sa 25 million Pilipinos. Ngayon po, ang itatanong ko sa inyo, lahat ba ng 25 million na mahihirap na Pilipino nabibigyan ng ayuda? Napipili lang eh. Sa kanya ko po, 5% lang ang nabibigyan. Ibig sabihin, nasa 5,000 lamang na mahihirap na Pilipino ang nabibigyan. Samantalang ang targeted number hindi bababa sa 25 million. Alam po ba kung anong pwede natin gawin dyan para ang lahat sana'y mabigyan? Lahat mabigyan. Ang aking pong iniisip para madali tayo, lahat po ng pamilya na kumukonsumo ng 2,000 pababa, dapat libre na po yung kuryente. Totoo mangyayari po ito. Monthly po ito, 2,000 pesos pababa. Libre na. Sapagkat ang magbe-benepisyohan ito about 25-26 million Pilipinos. Ibig sabihin lahat mabibigyan. Hindi po pwede yung pipiliin lang kung sino binibigyan. At pagkatapos yung nabibigay, nakala mo sa kanya nang galing. Hindi po sa kanya nang galing yun. Hindi niya pera yun. Pera po ninyo yun. Ang tagal nga lang na dapat na ibalik na sa inyo. Pagka po sa inyo mga kumakandidato, sila ang dami ang pera na yan. Kunin po ninyo sapagkat sa inyo yun. Huwag kayong magpapasalamat sa kanila. Iboto pa rin ninyo. Yung gusto nyo iboto, isama na po ninyo ako doon. Dante Marcoleta, number 38 sa balota, at pag-isama na po ninyo si Kuya Ipe, na ipinakilala ako sa inyo kanina. Ang sabi ko po, napakarami natin problema. Hindi lamang pangkabuhayan. Kailangan po ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansang ito sapagkat yun po ang nakasulat mismo sa batas. Ang nakasulat sa batas, idulot ang kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa murang halaga. Alam po niyo kung paano gagawin natin? Tanggalin po natin yung 12% back. Sapagkat tayo lang na Pilipino, ang bansang Pilipino lang ang merong back. Pumunta kayo sa Vietnam, pumunta kayo sa Malaysia, pumunta kayo sa Cambodia, walang back, dito lang. Kaya humihirap ang buhay natin. Pag murang kuryente, babangon ang maraming pagawaan, babangon ang negosyo, maraming magkakatrabaho, dagdag na kita sa Pilipino. Yun po ang kailangan natin. Hindi ayuda, pampasikat lang sa kanila. Akala mo pera nila na galing sa mga. Mga kababayan, hindi na po magtatagal. Kasi po, meron na ilang minuto. Importante lang po sa akin, makita ko kayong lahat at masabi ko sa inyo ang dapat yung malaman. Isa pa pong malaking problema ng bansa natin ang pagkakahati-hati bilang Pilipino. Inimpit nila ang Vice President
mahahati na naman tayo. Saan ko lang naman. Dinukot nila ni dating Pangulong Digong dinala sa malayong lugar. Nahati-hati na naman. Nalungkot ang maraming Pilipino kung hindi man lahat. Alam ko kayo po, marami sa inyo nalungkot. Itanga po natin ang maraming mali. Ayusin po natin ang maraming mali. Mabuti po dito sa Distrito 5 sa buong Maynila. Meron kayong yorme. Meron kayong Atienza. Meron kayong Amado Bagasin na talagang tutulong sa inyong lahat dito sa Maynila. Ngunit yung kabuuan ng ating bansa, kailangan po natin. Tulungan po ninyo ako, tulungan nyo kami. Para sa ganun, magkita-kita po tayo. At magtutulong-tulong po tayo. Kaya po natin gawin ito. Itama po natin ang mali. Pigilan natin ang pagtanggap sa Vice President. Ibalik natin si Pangulong Digong sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po.